Nung nakaraan ay nag-solo camping ako mag-isa doon sa pangalawang pinakamatarik na bundok dito at kung meron pangalawang pinakamatarik ay syempre merong pinakamatarik na bundok. What? So ngayon magso-solo camping kaming lahat at ganun pa rin gamit-gamit namin itong bagong kotse na nadagdag ni Munton dito sa CPM kundi ang Fiat Doblo. Wow! So dito pagpasensyahan nyo na itong kulay puti na kotse kasi gumagalaw sadyang muscle memory lang talaga niya yan. Bali apat kaming lahat na magka-camping ngayon at bawat isa sa amin ay merong dalang baon kagaya nito. Hindi ko alam kung anong laman kasi kita nyo naman mga kahoy na box. Diba sobrang weird na mga lalagyan ng mga kagamitan at baon namin at hindi ko alam kung ano yung mga laman yan, parang mga bomba ata yan. So yung mga kasama ko ngayon ay sila Lolo Jolo, Enteng at saka si Jeff. Titignan muna natin ngayon kung ano yung mga suot or outfit nila na pang camping at re-rate natin. Okay, so dito tayo kay Jeff at yung suot niya ay pang farm ata yan or kundi yung nagpapakain ng kabayo. Kung yung kotse ko may solar pues tignan nyo si Jeff meron din sa kanyang ulo tapos mukhang artistahin pa. Dito naman tayo sa pangalawang kasama kundi si Enteng at ang suot niya ay pang sayaw. At pinakahuli ay si Lolo Jolo at kung hindi nyo pa nalalaman na Chinese talaga siyang nilalang. Kung nakikita nyo itong dumi sa kotse ko ay dumi ito nung nakaraan na nag-solo camping ako at hindi ko pa nalilinisan kaya ayan dumikit na siya dyan. Kaya ayun so time check alas 7 na ng umaga at maaga kami ngayon at di na pariho nung ako lang mag-isa kasi ginabihan talaga ako noon pero di naman ako natakot dun banda. Kaya tara let's go at samahan nyo kami sa biyahe paakyat ng bundok. So ito palabas na kami sa kung saang lugar kami nagtambay kanina lang at hindi ko alam kung anong klaseng lugar ito kasi pansin nyo naman na sobrang ikli lang. Kagaya pa din nung pinakalumang camping namin ako pa din akong mauuna sa ngayon kasi ako lang din yung nakakaalam kung saang bundok yung pupuntahan. Siyempre sa mga nakapanood ng mga alien sa camping namin noon alam na nila yung ibig kong sinasabi ngayon. Stock pa din itong kotse na gamit ko ngayon kaya mahina yung takbo lalo na may dala-dala ako sa likod kaya pagdating doon sa bundok titigok ata ako. Oh shit! Go, 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 go! Ayan so nakita nyo naman na paliko na sana ako doon sa iskinita pero bumalik ako kasi muntik ko nang makalimutan na magpapalinis pa pala ako sa kotse ko bago umakyat sa bundok. Brush, 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 3 times a day. Brush, brush, brush to keep cavities away. Pagkatapos nito malapit na dito banda kung saang lokasyon kami pupunta at bali madadaan ko pa nga yung bahay ko dito. Akala ko magpapalinis din sila kaso pagtingin ko sa likod na realized ko may kasama na pala siyang iba. Wala kaming pakialam! Di joke lang nakalimutan ko lang na ngayon pa palang sila nakasama kaya malinis pa kotse nila. Okay. O di ba sobrang galing at sa sobrang galing wag nyo gayahin yan sa totoong buhay. Dito pansin ko na di pa sila nakakasunod sa akin kaya naghintay muna ako ng isang segundo kaya pag nakita ko siya sa side mirror na lumitaw ibig sabihin buhay pa sila. So ayan buti na lang talaga lumitaw magsosolo camping na naman siguro ako ngayon kung hindi. So tara na let's go at diretso-diretso na lang itong daanan at makakalabas na kami dito. Bali pagtingin ko sa salamin kanina si Lolo Jolo ata yung nakasunod sa akin tapos si Jeff naman yung nakasunod ni Lolo then si Enteng Abay di ko alam kasi di ko naman nakita. Okay so wakas andito na kami sa pinakadulo at tingin muna tayo sa kanan at kaliwa bago tumawid baka kasi merong malaking truck na sasagupa lilipad talaga itong mga dala kong gamit sa ibang bansa.
Ayan, tamang wagayway lang sa ulo, tingin-tingin sa kabilang daanan, baka meron pang truck or bus na kamote dito tapos ako pa yung unang tatamaan. Pero pag lumipad man ako ngayon, sana mga kasama ko din. Ang unfair naman kung ako lang yung lilipad, dapat lahat-lahat na ng mga kasama ko ngayon. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. So andito na kami sa entrance, pero sa nakikita nyo dalawa yung daanan, kaya huminto muna ako at yung mga kasama ko at pinarada ko muna yung kotse ko para masiguro kung saang direksyon kami dadaan. Total ako naman yung nasa unahan, kaya ako na lang din yung mag-check dito. Okay, so kung dito kami sa kaliwa dadaan ay kung nababasa nyo naman dyan ay ang nakasulat dito ay Wild Lake. At dito naman sa kanan ay ang nakasulat ay Shashlaki. What? Di ko alam kung yan ba yung saktong pagkabasa, pero ngayon ko pa yan narinig dito, bagong imbentong salita ata na naman yan ni Munton. At dito buti na lang nakita ko itong parang mapa, so malaking ambag ito para meron tayong makuhang information about sa lugar. At sa nakikita nyo, ganito pala kalaki yung bundok. Kung sa taas titignan, grabe sobrang laki, pero hindi ako sigurado kung itong picture na nasa harapan ko ay ang buo talaga. Pero malay ko ba kung hindi. Nakita ko naman itong binanggit ko na lugar sa kanan, kundi itong Shashlaki. Pero sa nakikita nyo, magkaiba yung spelling niya kumpara doon sa signboard na binasa natin. Tapos sa baba ng pangalan ay may mga sulat ito, kaya subukan nating basahin. Ang sabi dito ay high in the mountains in a picturesque clearing among dense forest there is cozy area for rest and picnics here on a special site equipped with barbecues. You can cook aromatic kebabs against the backdrop of breathtaking views of the surrounding mountains ranges. Grabe, yung barbecue lang yung naintindihan ko. Kung dito kami sa kaliwa pupunta, parang delikado kasi nga yung pangalan ng lugar ay Wild Lake. Ibig sabihin ata niyan wild kasi meron atang mga dinosaur sa sapa. Kaya naman napagdesisyonan ko na sa kanang daan kami dadaan na bundok kasi mukhang safe naman ata kaysa doon sa kaliwa, kasi sabi wild daw ayaw pa namin pumanaw. Kaya tara, tignan natin dito sa kanan kung ano yung mga makikita at ma-experience natin dito kung tama ba yung pinili ko. Okay, so ito na yung entrance at mukhang kakaiba yung nararamdaman ko dito ah. Pagdasal nyo na lang ako na di ako matitigok kasi alam nyo naman na hindi upgraded itong gamit ko ngayon. Oh no! Pero mukhang kakayanin naman ata kasi kinaya ko naman nung ako lang mag-isa, pero di ko pa masisigurado kung totoo ba tong mga sinasabi ko ngayon. Ayan, sa nakikita nyo hanggang 5 lang talaga yung maximum speed natin dito, kaya sobrang bagal, lalo na may karga tayo sa likod, kaya mapapasubok buhay ko dito. Kaya nag-focus muna ako dito at di na muna ako lumingon sa likod kung ano yung kalagayan sa kasama ko ngayon, baka maatrasan ko pa sila pag ako'y natigok. Kaya sa mga nanonood dyan, huwag kayong mabahala sa akin kasi veterano na ko sa mga paahon, lalo na kung stock lang yung kotse, kaya huwag kayong mag-alala at magkape lang kayo dyan. Ganito yung pamamaraan sa pag-akyat para di kayo mahirapan at matigok ng basta-basta lang, kaya sundin nyo lang ginawa ko, dumaan kayo sa gilid kagaya nito. Ayan, so dito hindi ko muna pinilit yung pag-akyat ko para healthy yung makina ko, kaya umatras muna ako dito saglit. Oh shit, not good. Ayan, so nakikita nyo pinipiga ko na yung accelerator ko pero hindi na umaandar pa akyat yung kotse ko. Oh no! Pero kapag ganito yung naging sitwasyon mo ay huwag ka magpanik dahil normal lang yan, at higit sa lahat huwag ka mainis at magalit kasi magagawan yan ng paraan. O diba kitang-kita sa tatlo yung mata na ayaw na talaga umakyat ng kotse ko, kaya pinauna ko muna sila Lolo Jolo at si Jeff at pati na rin si Enteng sa pag-akyat kasi kanina lang naman ako nauna. Kaya gaya nga ng sabi ko kanina na kapag nagka-aberya or anong naging sitwasyon mo dito ay huwag na huwag tayong maiinip at magalit or kahit na anuman. Ang gagawin lang talaga natin sa ngayon ay kumalma at humanap ng paraan. Okay! Sumabot pa nga yung kariton ko sa bakuran kaya nagsiliparan yung mga karga-karga kong gamit sa pang-camping. Oh no! Pero kahit ganyan mga kaibigan, yung nangyari sa atin sa ngayon ay pagsubok lang talaga yan ng Diyos at sinusubukan ako kung totoo ba talaga yung sinasabi ko. Muntik nang matigok si Enteng dito at buti na lang nakapreno siya, at kung hindi damay talaga ako dun.
Kaya kinuha ko na dito sa bakuran yung ibang mga gamit ko na lumipad pero akala ko magiging okay na ang lahat pero hindi pala. Oh shit, not good. Kala ko makakaalis na ako pero sumabat pa pala yung kariton ko sa bakuran kaya nagbigay rason na di ako makaalis sa pwesto ko. Pero gaya pa din ng sinabi ko kanina na kahit anuman mangyari mapahirap or sobrang malala yung sitwasyon ay panatiliing maging kalmado lang kasi pag nagpapanik ka sa ganito ay di ka makakapag-focus. Kaya naman gumawa ako ng paraan dito para mapaalis yung nasabit na kariton ko sa bakod at pag ganito huwag kayong mainis kasi pagsubok na naman ito para sa humble na katulad ko. Okay. Kaya kalma lang at focus para masurvive mo yung sarili mo sa mga ganito. O di ba kita nyo yan at pang-apat na pagsubok ko na yan ngayon pero baliwala ko lang yan kasi nga kalmado lang akong tao kaya bumaba ako sa kotse ko at kinuha yung mga gamit ko na normal lang. Kaya kayo kahit anong dumating na pagsubok na darating sa buhay nyo ay huwag kayong matakot or mainis, subukan at ayusin ulit kasi ikaw lang naman din ang makakaayos sa sarili mong ginawang problema. Kaya dito nakarga ko na yung mga gamit ko ng maayos at sana di nabasag yung mga itlog sa loob. Kaya bumalik na ako sa kotse at subukan ulit umakyat kasi naghihintay na silang tatlo doon sa taas at di ko alam ba't sila nakaakyat ng ganun-ganun lang. Simpleng sagot lang din yan kundi pagsubok na naman. Pero napaka-unfair naman kasi yung mga dala nilang kotse ay mga stock lang din yung mga makina niyan at bakit sila nakaakyat dyan at ako dito sa baba parang bata na gumagapang. Pero kung iniisip nyo sa ngayon na baka di matutuloy yung camping namin dahil sa akin. Abay nagkakamali ka na ngayon dahil isa ako sa pinakasikat na professional driver lalo na sa mga ahon. Kaya huwag ka na mag-aalala dyan dahil ngayon ipapakita ko na sa inyo yung pinagbabawal na technique na ako lang pwedeng makakagawa nito. What? Kaya dito pinagsabay ko yung brake tapos yung accelerator sa pagpiga kaya ito yung mga nangyari. Ayan, so nakikita nyo na umaakyat na yung kotse ko kaya trust yourself before anything else. O di ba walang halong gimmick-gimmick yan, totoo talaga yung nakikita nyo sa ginagawa ko na technique kung paano ko inahan itong stock na makina. Sadyang mga professional lang talaga nakakagawa ng ganong technique. O kita nyo si Enteng na babaliw na kakatapak sa accelerator gusto na ata pumasok sa puno. O kita nyo kahit si Jeff na tulala kung paano ko nagawang umakyat. Kaya ang ginawa ko dito ay hindi na ako tumambay pa at pinagpatuloy ko ng umakyat dito kasi pag hindi ko yung ginawa ay baka mauulit na naman yung pagsubok na ako lang naman yung dahilan. So dito napansin ko na sila Jeff at si Enteng lang yung nakasunod sa likod ko dito at hindi ko na napansin si Lolo Jolo na sumunod kaya bumaba ako para i-check si Lolo. Pero pagtingin ko dito banda na kung saan kami dumaan ay hindi ko siya nakita. Oh no! Kaya chinek ko ng mabuti pero kahit nguso ng kotse niya ay di ko pa din nakita kaya naman sinubukan kong tignan dito mula sa taas kung buhay pa ba siya. Kaya dito buti na lang nakita ko siyang gumagalaw pero parang nahihirapan si Lolo na umakyat kaya naman wala ng intro at sinabi ko na sa kanya yung pinagbabawal na technique. O di ba kitang-kita nyo yan sa apat yung mata na umuobra talaga yung sinabi ko kay Lolo na pagsabayin yung brake tapos accelerator. Pero ang kinalalabasan ay sobrang bagal talaga niyan umakyat lalo na sa karga niyang mga gamit at di ko alam ano kaya yung mga dala niya. Pero no matter how slow you are as long as you don't stop. Kaya pag tumigok ka sa ahon lalo na pag stock lang yung kotse mo ay gamitin mo na yung teknik ko na pinagbabawal kasi itong teknik ang magdadala sa'yo sa magandang pamamaraan. O ito kagaya kay Lolo at sa ginawa ko kanina ay kita nyo naman kahit mabagal ay umaakyat yan pataasan na lang talaga ng pasensya sa paghihintay.
Ayan, so hintayin na lang natin makaakyat ng maayos si Lolo kasi matandang Chinese talaga ito. Kaya tinulungan ko ng itulak pataas para di na mahirapan umakyat, sayang yung mga muscle ko sa paa kung di magagamit. Ginagawa mo. Ayan, so okay na at pwede na tayo magpatuloy umakyat at nakapagpahinga na din sila Enteng at Jeff saglit. Bali siguro 2 ahon na lang dadarating na kami sa pupuntahan namin or ang pinakadulo nito. Mukhang pinagsisihan ko na nga dito na bundok pinili ko eh. By the way, kung gusto nyo sumali sa mga ganito or mga event ko sa CPM ay ilalagay ko yung mismong link sa community ko at nasa description lang yan. Click nyo lang yan at mapupunta ka sa messenger mo at click mo na lang yung salitang join. So dito akala ko magiging normal na lang yung pag-akyat ko at makikita nyo yan ngayon, akala ko talaga matulin at walang problema, pero ito na naman yung mga nangyari. As you can see, yung accelerator lang talaga yung pinipindot ko dyan, pero habang tumatagal ay pabagal ng pabagal na yung takbo na alam mo ng pagsubok na naman ang haharapin ko. So ito na nga yung sinasabi ko at muntikan na talaga tumigok ako dito, pero buti na lang nagawan ko pa ng ibang paraan. Hindi ko muna ginamit yung pinagbabawal na teknik kasi kunti lang naman. O di ba yan yung kapangyarihan ng trust yourself before anything else? Wow! Kaya chinik ko muna sila Lolo Enteng at saka si Jeff kung nakasunod pa din ba sila at buti na lang paglingon ko buo kong nakitang buhay silang tatlo. Kaya magandang balita yan na huminga pa sila, kaya ito na bawal tayong huminto dito, baka gagabihin na kami kakaakyat eh. Kaya ito na siguro yung pinakalas at pinakamatarik na ahon, kaya gagamitin ko na ang 92% ko na lakas para dito. 8号は僕が戦力全開放 92%。 Ayan, so ito na makikita nyo na ang sinasabi kong 92% ko na lakas dito sa pinakalas na ahon at di ako gagamit dito na pinagbabawal na teknik, tignan nyo. O di ba sobrang basic lang, kaya dito successful ang pinakalas na ahon? Siguro. So dito makikita nyo itong isa pang paakyat at kaya ko nasabi na last na ahon na yon kasi yun na talaga yung pinakamahirap or kailangan gamitan ng teknik. Pero dito makikita nyo at maintindihan nyo yung ibig kong sabihin dahil sobrang basic lang dito at sa wakas makikita ko na ang panalo pag nakaakyat na kami dito. Ayan, so finally nakaakyat na din kaming lahat dito sa pinakatuktok mismo ng bundok at buo pa naman yung mga kasama ko at buti na lang talaga kasi alam nyo naman pinagdaanan namin. Kaya ayusin ko muna yung pwesto ng kotse ko dito para mamaya.
So ayan sa nakikita nyo na naghihiwalay-hiwalay at kanya-kanya kaming pwesto. So dito nilabas ko na yung mga dala kong gamit, especially yung mga gamit na nagsiliparan kanina. Tapos nag-relax din saglit sa biyahe. A few moments later. So dito okay na yung katawan ko matapos makapag-relax, kaya ngayon bibisitahin natin yung mga kasama natin sa biyahe at tatanungin natin kung ano yung mga pagkain or ulam nila ngayon. Dito muna tayo sa malapit sa pwesto ko, kundi ito si Lolo Jolo, yung Chinese na nilalang. 我们今生注定是沧桑。 Yo, what up, bossing Jolo? Matanong lang, ano yung pagkaing dala mo ngayon or ulam? Ano lang yan, bossing aso? Masarap ito at bagay sa camping pang matagalan talaga. Grabe naman yung ulam mo, Lolo. Sige, mag-enjoy ka muna dyan sa paborito mong ulam. Grabe, nakakaintindi pala si Lolo ng Tagalog. Pinaglihi ata yon sa magulang niya sa Chinese garter. Okay, so ngayon dito naman tayo kay Enteng at ganun pa rin tatanungin natin kung ano yung ulam niya ngayon. So what up, bossing Enteng, at parang may niluluto ka agad ngayon ha? Yes, boss, bali nagluto na agad ako ngayon habang maaga pa para wala na akong ibang gagawin mamaya kundi kumain at mag-relax na gutom na sa kakaibang biyahe kanina. Parang sobrang itim naman ata yung kaldero mo, Enteng. Ano ba yung niluluto mo na overcook naman ata yan? Ano yan, bossing, nilagang bayawak? Sadya ko talaga yan pina-overcook, boss, kasi para lang maambat yung balat niyan kasi sobrang kunat niyan pag hindi mo niluto ng maayos, parang gulong talaga yan pag kinain mo agad. Ay sige, bossing, mukhang aabot niya ng 1 oras sa pagluluto, kaya pag natapos enjoy mukbang ka na dyan, good luck na lang. Okay, dito naman tayo kay Jeff. Ginagawa mo. Oy Jeff, ano yung ginagawa mo ha? Oy, what up, bossing? Ano lang, boss, wala lang nagpa-practice lang maglato-lato kasi semifinals na sa amin, 1 million pag nanalo. Ay ganun ba, Jeff? Grabeng practice naman yan, pinagpapawisan ka pa ata sa lato-lato lang. Ay syempre, bossing, kasi alam mo na 1 million na yan tapos may kasamang kaba pa kaya pinagpapawisan ako. Ay ganun ba, sige, at matanong lang, parang maliit ata yung baon mo, ano ba yung pagkaing dala mo? Ano lang yan, bossing, simple lang yan kundi siopaw. Mababuti naman kung matino yung pagkaing dala mo, Jeff, kasi sila Lolo Jolo at si Enteng yung pagkaing dala nila aso tapos bayawak. Kahit simple lang yung baon mo, Jeff, masarap pa din yan at sakto dito sa camping. Ano ba yung klaseng siopaw or ano bang laman ng siopaw mo, Jeff? Ano lang yan, bossing? Meow meow. So ayun, umalis na ako, akala ko pa naman matino yung dalang baon ni Jeff, kaso yung palaman ng siopaw niya tumutunog. So dito pagkabalik ko sa base ko ay di ko alam bakit nagkagulo yung mga gamit ko sa kariton, yung iba nahulog. Oh, no! Kaya binalik ko muna sa kariton at inayos ko muna yung pwesto ng kotse ko. O di ba kahit dito meron pa ring pagsubok. Ayan, so mukhang dito lang muna siguro sa lahat mga kahamog at sobrang haba talaga yung biyahe natin sa ngayon na camping at madami ding pinagdaanan. Kaya magkita-kita ulit tayo sa susunod at mag-iingat kayo palagi at hanggang sa muling pagkikita, paalam. Drop in the money pop shop for a lemon and baby gon' smell blood tread every minute road wave when the people no feel when I hit it every time I see a beat I hit it to the cannon and nobody give a fuck about the rules eat it get a plums I'm a two I'm a cool but making the snow boo when I'm spinning they scared I didn't fuck again so really you want nothing but my name man I don't give a fuck about a motherfucking dough I'ma put up with a stick and hit your motherfucking dough.